Nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinakasagradong lugar para sa mga kapatid nating Aita. At marami din ang pumupunta rito na mga manggagamot. Kaya itong kuwebang ito ay hindi basta-basta kuweba, kung hindi napakasagrado daw. Papasukin natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napuntahan namin ang isang kuweba na napapaligiran ng napakakapal na kagubatan. At ang lugar na ito ay hindi lang puntahan ng mga Aita, kundi mga manggagamot, mga may anting-anting at mga albularyo. Dito nila isinasagawa ang kanilang mga ritual para manumbalik ulit ang kanilang kapangyarihan. Tara at samahan niyo ako sa isang pambihirang pagkakataon na mapuntahan ang pinakasagradong lugar ng mga manggagamot, Aita at may mga anting-anting. Andito tayo ngayon sa dulong bahagi ng Luzon. Ito ang lugar ng Sorsogon. May ilan pa rin dito na naniniwala sa mga agimat, sa mga albularyo, at ang mga yun ay may lugar kung saan nila kinukuha ang kanilang kapangyarihan. At sa di inaasahang pangyayari ay napuntahan namin ang isang lugar na napakasagrado pala para sa mga Aita, sa mga manggagamot at sa may mga anting-anting. Daanan natin dito si Karandol, isa ding content creator dito sa Sorsogon. So nandito na tayo sa Kasiguran, sa Barangay Inlagadian ng Kasiguran. Mula dito sa bayan ng Kasiguran ay pupuntahan naman natin ang bayan ng Hubad. At ang dinadaanan natin ngayon ay ang access road papunta. Nandito na tayo sa Kasiguran at ito yung lalabasan mo kapag dumaan ka ng shortcut doon sa access road. Andito na tayo sa Maharlika Highway ng Kasiguran, Sorsogon. At ilang kilometro lang mula dito ay mapupuntahan natin ang bayan ng Hubad. Dito na tayo sa sentro ng Hubad. Kasama natin yon si Mel. At nandito ang Municipal Hall ng bayan ng Hubad. So mula dito sa bayan ng Huban ay pupunta tayo sa Barangay Lahong. Ilang kilometro mula dito? 7 kilometro ang layo ng pupuntahan natin mula dito sa sentro ng Huban. Magpapaalam tayo kay Kagawad para pumunta doon sa kuweba na malapit dito. Wala kaming idea kung ano ang itsura ng kuweba. Pero sinasabi na marami daw ang natatakot na pumunta sa kuwebang ito. Yun po si Kagawad. Kapag pumupunta kami sa mga lugar ay lagi naming dinadaanan o nagpapaalam kami sa mga barangay official. Mapaaram po kota kami sa sa iyo madam na makanto po kami sa kuweba din eh. Sabi ng mga residente dito, meron daw dito ng kuweba sa Barangay Lahong na nandoon sa kabilang bundok na yun. Ito yung first time natin na pumunta rito at hindi natin alam kung ano yung nasa loob. Wala kaming idea kung ano ang nasa loob ng kuweba. At dahil wala ding sumama sa amin papunta doon sa kuweba, ay hindi namin alam kung saan ang eksaktong lugar ng kuweba. Subalit nagdesisyon kaming tatlo na hahanapin namin ang kuweba. Nung pumunta kami ng Barangay Lahong ng Huban ay nagtanong-tanong kami kung sino ang pwedeng sumama. Subalit nakakapagtaka bakit ayaw sumama ng mga residente doon. Matubig ang lugar na ito. At sa kanang bahagi namin ay kitang-kita ang malawak na palayan. At dadaan muna tayo dito sa bahay para magtanong kung saan nga ba makikita ang sinasabi ng mga taga rito. Subalit sinasabi nila na kahit nandito lang sila ay hindi sila pumapasok sa kuwebang iyon. Morning po mga kiagi. May kuweba daw po doon sa Leo. Di na nagi, di po, diretso lang. Di po, may pa. Dini ho? Opo. Pag diniretso mo yan, maimod minato saan kuweba? Dire man. Mababa ka pa. Pababa. Pwede man niyo ini, ano, no?
Streeton. Kaya nasa gilid lang man sa di. Sabi ni ate, sa kabila daw ng bundok makikita ang kuweba. Pero may alternative. Pwede daw dumaan dito sa kanal para mapuntahan ang kuwebang iyon. Kailangan lang daw namin sundan ang irigasyon na ito, ang open canal, para madaanan namin ang sinasabi nilang kuweba. Saan lang sa to na balay. Maganda yung pagkakadescribe ni ate. Sabi ni ate, ay susundan lang namin ito at mararating namin ang kuweba. Kasi malapit daw sa kuweba itong irigasyon na ito. Natin yung irrigation na yan. Para mapuntahan yung kuweba dyan. So, ito yung first time natin na pumunta rito at hindi natin alam kung ano yung nasa loob. Kasama natin yon si Carandol at si Mel. So, ang guide natin, yun. Ito yung guide natin na patubig. So, malapit pala ang kuweba dyan. Siyempre, dito na tayo dumaan. Hindi kita maagi, Paikot lang naman siya. Paikot na lang. O dito kita. Patot dito. Sige. Pababa. Kuni ha. Kuni. Pero man Dito sa lugar na ito, hindi na namin nakikita ang irigasyon. ito na Sundan na lang natin ang patubig. Tara. Dito ay minabuti sana namin na dumaan sa maayos na daanan. Kaya lang, habang naglalakad kami ay napapalayo yata kami sa irigasyon. Kaya nagdesisyon na lang kami na doon mismo sa irigasyon dumaan. Kahit na medyo delikado yung apakan. So dahil hindi namin alam kung saan pupunta, medyo kasi mahirap kapag sinundan natin yung patubig. Kasi maliit yung daanan, pero mas mahirap kung hindi natin alam kung saan ang daanan. So ito yung best choice natin, ang daanan itong patubig na to. So balik tayo. Hopefully na accessible naman siya. Ayun. Kaya ba? Ang galing ng... Kailangan nating tumulay dito. medyo pambira yung daanan. Halos 15 minutes na kaming naglalakad sa irigasyon na iyon at inaasahan namin na may bahay kaming makikita upang mapagtanungan kung nasaan ang kuweba. Ako po inaho na may lubinin ako. Ino na bato na ako. Makita ko may ano mo da may pintuan mo ba ano baga ano siya. Opo. Ano po sir ang ano yan, ang mapping ng At tukol sa taas kaya di man ako nagko para ano Plaga. okay. Sabi ni tatay, takot ako pumunta dyan. Hindi ko alam bakit takot sila pumunta dyan, pero lahat yata ng napagtanungan namin doon bago kami pumunta sa kuweba ay ayaw sumama. Ano dati malinig ko sa lawog. Kaya pag Di po kayo magidili na? dili lang po ho. Susugon mo na lang ini? Ha? Kung di maano ko sa humayo. Dili na lang. Okay. Sige. Paunahin natin ang magaling. Yan, si Carandol. Ito ang magaling dito eh. Yan, sige. Yan. Tara. Ako sabi ha na may bato na ako. Apo, sige po. Pag ano makikita niyo daw na may ano sa ano. Bato kami.
Sabi din ni tatay kanina, madalas daw dito kapag Biyernes Santo at Huwebes Santo yung mga agta o mga ita, mga katutubo dito sa atin. Maliban sa mga aita, ay pumupunta din daw dito yung mga albularyo na mga manggagamot. Ano kaya ang kuwebang ito? Umaunay nang daw. Ay, No. yun yun, baka may ano dito, may bukano dito. Ayun. May multo na. Bukano sa, di ba? Puro pintuan sa ano. Ang kuiba. Ayun, nakita na natin ang kuweba na makikita dito sa Barangay Lahong. Napakaliit lang ng kanyang butas. At hindi madali ang pagpunta doon. So, tingnan natin kung paano tayo makakapunta. Yun ang butas, Mel. Pwede na kita maagi, oh. Wow. Tara, tingnan natin. Maliit lang yung butas niya sa unahan. Hindi naman ito. Hindi ito. Dito. Sa pag-aakala namin na yun na ang kuweba ay inakyat namin ito. Pero hindi pa. Wala man din eh. Kain. Oh. Ano yung makikita natin dito? Kasi sinasabi nila, napakaraming paniki daw. Dito na nagsimula ang paghalughog namin sa kagubatan na kung saan dun daw makikita ang kuweba. Hindi pala talaga kaya, Mel, na pumunta tayo ng hapon na ano. Tumama lang ito yung sige na kuiba. Basi makamalangin to. So ito, may naiimin ako. Kain. Tara. Eh, kumbaga puro pintuan na yun. Ay, oo. Huwag pa dito ng kuweba sa taas. Hinata Melo sa taas. Ayun. Ang daming butas meron sa taas. Nasa ilalim ng napakalaking puno. At meron din dito. Doon sa taas meron din. Ayun o. At meron din dito. Hinihingal na tayo. Kasi itong merong napakalaking butas. Eto, maaring hindi natin alam kung anong meron sa loob. Pero bihira ang pumupunta rito. Kahit yung mga residente dito ay bihira itong puntahan. Yeah. Yeah. Ang laki ng kahoy na ito. Anong kahoy kaya yan? Up. Kaya pala walang umaakyat dito. Dito pa lang. Nakatakot na. Pagod ka na. Nakakatakot na. Yeah. Ayan pa yung Oh, gumuguho yun. Ano, may daanan pa doon sa likod, oh. Wala naman ditong daan.
Inakyat namin ang bundok sa pag-aakalang yun na yung kuweba. Subalit, hindi pala yun ang kuweba. Ito ano, kuiba. Ha? Hindi siya, ano na, kuiba. Oo. Mga ukab-ukab lang, Oo. bato na. Walang daanan dito. Ang daanan dyan ay wala na rin. So, hindi ito ang kuweba. Yung isang yun ay hindi rin kuweba. Napapaligiran siya ng napakakapal na bato. Pababaan na tayo ngayon. Dahil hindi namin makita doon yung kuweba, kaya nagdesisyon na kaming bumaba. So, hawak tayo sa mga kahoy para hindi tayo madulas dito. Yep. Yeah. Ganito yung matindi pagbababa ka na dito. Oops. Oops. Ow. Ah. Dito may mga daan pa dito. Wala na yata dyan, ano? Meron pa kaya? Ang gawin natin, sa kabila, diretsyon na natin para doon na tayo dumaan. Hindi na kita makakayo. Mahurarayo. Pero kung yun sa taas, maharayo talaga. Kung maimod kita doon sa taas. Kabisado na yan eh. Sa puntong ito ay naguguluhan na talaga kami. Hindi namin alam kung saan napupunta kasi parang nahalughog na namin yung harapan ng kuweba. Kaya naiisip namin na pumunta ng kabilang bundok. Oo. Rin na dito sa inakawanta. Oo. Nasususog man natin siya. Balik. Balik na kita. Man, buho-buho lang. Buho lang. Pero sabi daw nung ano, nakausap natin, malaki daw ang kuweba dito eh. Oo, sinasabi nila. Yung matanda. Ba, yun yung sabi. Ano daw, marami daw paniki, sabi. Tsaka malinis daw. Malinig? Kasi ibig sabihin, dili pa ini, yada. Hindi pa ini. So, Sa totoo lang, nag-iisip na kami na wag nang ituloy ang paghahanap ng kuweba dahil sa hindi talaga namin mahanap. At iniisip namin, yung mga kuwebang nakita namin na maliliit lang yung butas, ayun na talaga yung kuweba. Subalit, pinangahawakan namin yung sinabi ng matanda na meron daw bukana at malawak daw sa loob. hindi na tayo, hindi na. Mababa pa nga. Sundan lang natin to. Parang walang daanan dyan.
Hindi na ini ho. May Buddha na yung kanina. Todo yun ang kuweba. Wala pati ako narinig na huni ng paniki. Oo. Dapat na meron eh. Nagliliparan. Yeah. Yep. Wow. Ano? Yeah. Oh. Ow. Parang yan na yung tuktok. Feeling ko mas madali na tayo makaikot niyan. Hindi na tayo dadaan dyan, oh. Diretso na natin. Kasi tuktok na yan, eh. May puno daw sandao. Tapos may lug sa lumpa mo na ito. Oo. Hindi ka makakita. Ano kaya dito? Pero feeling ko pag sinunod natin yan, no, nasa ibabaw na tayo. Tapos yung pag-diya sabi sa talugsad ko naman na ito. Oo. Tama na din yung palugsad. Oo. Kusang sabihin, mako na ini. Oo. Diretso yung tanaya. Ibabaw na yun. Di rin na kita dito balik. Ano? Hindi man. Okay. Kahit pagod na ang lahat ay napagdesisyon na namin na ituloy pa rin ang paghahanap ng kuweba. Tara. Gawin lang kay Kunmay. Alis din. Yeah. Kung pataas pa ini. Mabalik na lang kita. Ito ng tuktok. Woo! Narating na nga namin ang pinakatuktok ng bundok. At sa paligid nito ay mga bato at kahoy na lang. At wala na kaming pwedeng mapuntahan kasi mga bato na lang yung nasa taas. Naubos na yata ang hangin ko. Rest muna mga 15 minutes. Nakailang beses kaming akyat baba para mahanapin yung kuweba dito. Nasa tuktok na kami ng bundok. Okay. Dito ako. Nakakapit sa puno. Nakatugdon. Pahinga muna tayo. So tara. Punta tayo sa baba. Yep. Dito na tayo sa taas. Kapitan natin ito. Yep. Yeah. Yeah. Atras tayo ng konti para hindi tayo tumiretso pa baba.
Up. Di natin alam ang baging na to. Yep. Yeah. Solid. Ah. Huh. Dito mo. Ya, di ba ko? Lagyan. Well, kaya lagyan. Oo. At yun, nakita rin namin ang kuweba na hinahanap namin. Nakita na natin ang bukana ng kuweba. Natatakpan ng makapal na kagubatan ang kuwebang ito. Sa kanang bahagi ay may irigasyon at palayan. At sa kaliwang bahagi naman ito ay ang kabundukan. Malalaman natin ngayon kung bakit hindi ito pinupuntahan ng mga tao. At ayaw pasukin ito ng mga taga rito. Malaki ang bukana niya. At ang mga bato na to ay tinatawag natin na mga boulder na ang lalaki na talaga niya. Hindi tutulad ng ibang mga kuweba. May mga kuwebang gawa sa limestone at may mga kuwebang gawa sa lupa. Ito ay gawa sa bato. Dito tayo sa kuweba na pinupuntahan ng mga manggagamot. Isang altar na bakas pa ang mga tumulong kandila. Nangingitim na ang mga bato. Bakas ng mga apoy at usok sa paligid nito. May nakatirik pang hindi naupos na kandila. Nakakapangilabot talaga pala dito. May nakapatong na bagong kandila sa ibabaw ng bato at napapatungan nito ay ang mga kandilang naubos na. Ayan, may nakalagay pa na kandila dito sa loob. Bawal natin galawin yan kasi nangingitim na ang mga kandilang ito. Hudyat ng napakatagal na panahon ang mga kandilang naubos na. At ang ilang upos ng kandila ay kinakain na ng lupa. Nais ko lang ipaalam sa inyo ay sa pagpasok namin sa lugar na ito ay humingi kami ng pahintulot sa mga taong nakatira daw dito. Itim na ang kulay ng paligid, senyales na napakatagal ng paniniwala at mga patay sinding kandila. Para sa atin, maaaring ang lugar na ito ay napakasimple lang. Mga bato at pinagsindihan ng mga kandila. Subalit sa iba, ang lugar na ito, ang lugar ng kanilang paniniwala, ang lugar ng kanilang tradisyon.
na bumubuo sa kanilang pamilya at ang lugar na kumokonekta sa mga taong namayapana. Hindi man ang lahat naniniwala sa mga ganitong pangyayari, naway panatilihin natin ang respeto at pagmamahal, anuman ang kanilang paniniwala. Ako nga pala si Joseph at ito ang una kong episode sa YouTube channel. Itong kuweba na to makikita mo sa... Ayun, nandito na tayo sa may pinaka. Sabi din ni tatay kanina,